Tadtad naman ang saksak at tama ng bala ang dalawang lalaki nang matagpuan sa isang bahay sa Caloocan City. Palaisipan pa rin kung ano ang motibo sa pamaslang, pero ang mismong crime scene hideout umano ng mga holdapper. May report si Athena Imperial. Hindi raw akalain ni Cristina Isagan na dadatnan niyang duguan at wala ng buhay ang dalawang kasamahan sa bahay sa bagong silang sa Caloocan. Ang kanyang live-in partner na si Eric Bautista at isa pang kasamahan na si Victor Magat, pawang may mga saksak at tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Mga 11, ganyan. Anong dinatnan mo? Ayan nga po, ganyan na. Pagbaba ko, nilaiteran ko, nakita ko po yung kaibigan ko may butas dito. Nakita ko po yung asawa ko, tumakbo na po ako pataas. Kwento ni Isagan, dali-dali siyang tumakbo palabas ng bahay para humingi ng tulong. Ayon kay Laksamana, wala silang alam na kaaway o gulong kinasangkutan ng dalawang biktima. Mga voluntaryo silang humingi ng tulong para dun sa patay. Pandagdag dun sa ng patay. Especially lalo na dito pagka walang kamag-anak, di ba? Iba't ibang klase ng cellphone ang nakita sa loob ng bahay. Mahigit naman sa 10 bala ang narecover ng SOCO sa crime scene. Sa investigasyon, lumalabas na ang pinangyarihan ng krimen, hideout umano ng mga holdapper. Parang hindi normal na sa kanila na ganun kadami yung cellphone. Pero kiniklaim naman ng asawa na cellphone repair daw sila. Hindi po natin dinidiscount yung possibility na nagkaroon ng onsihan among the members dun sa grupo nila. So sa tingin niyo po may grupo talaga sila or Posible po kasi wala naman tayong nakikita so far na na motibo para pagbabarilin sila diyan. Itinanggi naman ni Isagan na magnanakaw ang mga biktima. Patuloy pang inaalam ng pulisya ang mga suspect sa insidente.